Guys, may sasabihin lang ako dito sa mga taong, may mga napapanood ako dito kasi sa social media na sinasabi nila na sila lang daw ang maliligtas. No, sila daw ang totoong relihiyon, yun ang kanilang sinasabi. So, sila daw yung mga, yun ang mga ano nila. Ito guys, no, unang-una sa lahat, maraming naniniwala na walang reliyon na makakaligtas. Walang reliyon na makakaligtas, no. Marami din nagsasabi na sila lang ang maliligtas, yung si reliyon lang nila ang maliligtas, no. Hindi ako naniniwala na ako yung naniniwala na may reliyon na makakaligtas. May relihiyon na makakaligtas. Yung relihiyon na yan, pag natagpuan mo yung relihiyon na yan, malaki ang chance mo na maliligtas ka. Kasi pag nandiyan ka sa relihiyon na yan, kung ikaw ay isang medyo hindi maganda yung ginagawa mo, pero kung mapadpad ka sa relihiyon na yan, ay magbabago ka. Magbabago ka kasi dahil sa iyong paniniwala, no? So, alam nyo kasi guys, no, pag ikaw napunta ka sa isang maling relihiyon, no, maling relihiyon, ang daming relihiyon natin, ang daming mga simbahan. Pero pag ikaw ay napadpad dyan sa mga simbahan na yan, ang liit ng chance na maligtas ka. Bakit? Kasi unang-una, ang pamamaraan ng inyong pagsimba ay mali na. No. Mali na yung pamamaraan nyo, hindi na susunod yung paraan ng inyong pagmisa o pagsamba nyo. So doon pa lang, wala. Kahit magsimba ka dyan, simula nang pumasok ka dyan hanggang sa mamatay ka na lang, wala, useless ang iyong pagsamba. Kasi mali nga yung pamamaraan. Alam nyo guys, no? Napaka-istrikto ng ating Panginoon. Napaka-istrikto. Eto. Halimbawa, ang misa ay oras ng alas 9. Di ba? Oras ng alas 9, isang oras lang ang misa. So, pagdating ng alas 9, mag-misa agad yan. No? Start ang misa. Pero ikaw, dumating ka alas 9:05, alas 9:10, sa madaling salita, hindi mo naabutan yung nag-start ng misa. Nagsimula yung misa alas 9, dumating ka ng alas 9:05, nahuli ka. So, yung mga oras na yon, yung pagpunta mo doon sa simbahan na yon, dahil nahuli ka, wala nang kwenta yon, hindi na mahalaga yun sa, wala na yun, hindi ka kasama doon sa misa. Parang eroplano yan. Ang flight ng eroplano, alas 9, kailangan, wala pang alas 9, nandun ka na sa airport para makakasakay ka sa eroplano. Ang flight ng eroplano, pag umalis siya ng alas 9, dumating ka alas 5, hindi ka makakasakay ng eroplano. Bakit? Naiiwan ka. Ganon yun guys. Ibig sabihin, napakahigpit. No, hindi ka basta-basta makakasama sa misa kung huli ka. Pangalawa, isang oras. Yang isang oras na misa na yan, pag nabaling ang atensyon mo, no, na wala ka sa focus sa misa, nakasakay ka nga sa eroplano, na nakasama ka sa misa, no, pero sa loob ng isang oras na wala ang atensyon mo doon, wala na yun. Invalid na yun sa kanya. Ganyan ka-istrikto ang Panginoon. Ang hinihingi niya lang sa isang linggo is
isang oras lang, no? Ihingiin niya sa'yo yung isang oras mo para sa kanya, no? Yung attention na para sa kanya. Laanan mo siya ng attention. Walang labis, walang kulang, no? Di ka pwedeng magkulang ng kahit isang minuto. Kailangan kailangan yung isang oras na hingi-hingi niya sa'yo ay ibibigay mo sa kanya. Ganun yon. Ma-distract ka lang sa mga paligid. Kasi guys, no, sa tuwing nagmimisa, nandyan yung mga mga alagad ni Satanas, no? Gumagawa ng paraan para ma-distract yung mga tao, para mawala yung focus mo sa Panginoon. Ganun yung napaka-stricto, no? Ayaw niya ng ganun. So, what if nandun ka sa simbahan na ang inyong programa sa pagmimisa ay hindi yun ang programa? So, tumanda ka na lang yan sa simbahan na yan. Di ka maliligtas, no? Walang kwenta ang iyong pagsisimba, no? Simula ng pagkabata mo hanggang tumanda ka, walang kwenta ang iyong pagmimisa mo. Kahit araw-araw ka pa, kahit perfect mo yung pagpunta mo sa simbahan mo, wala yan. Bakit? Kasi mali ng pamamaraan ng inyong pagmisa. Ganun yun guys. Pero kung nandun ka sa tamang simbahan, inilaan mo, magbabago ka. Kung dati ikaw ay medyo balasubas ka, dahil nandiyan ka sa simbahan na yan at nakikita mo yung mga tao na ganyan sila, mahahawa ka sa kanila. Ang dating mga ugali mo na mas hindi maganda, magbabago yan. So, in other words, sa madaling salita, mayroong simbahan na makakapagligtas ng tao. Hindi ako naniniwala na walang, ano yung tawag doon? Walang simbahan na makakaligtas. Mayroon kung nandun ka sa tamang simbahan. Tamang simbahan. Ganun yun. Mayroon guys. Kayong iba nagsasabi na sila lang ang maliligtas. Kayong mga nagsasabi ng ganyan, 1,000% wala sa inyo ang kaligtasan. Dahil ang totoong simbahan, no, kahit ang mga tao na nandun sila sa tamang simbahan, hindi talaga nila hindi itinuro doon na sasabihin nyo mismo sa inyong sarili, ipagmamalaki nyo sa mga tao na kayo ang maliligtas. Hindi po ganon. Dahil walang ganon guys. No? Walang ganon. Ganon yun guys. Ako guys, no, alam ko ang tamang simbahan. No, alam ko ang tamang simbahan. Bigyan ko lang kayo ng isang totoong nangyayari na mayroong isang taong nakaka-experience. Ito, simbahan to na totoong simbahan na. Araw ng Semana Santa. May isang lalaki doon na yung lalaki na yon, yung bata na yon, yung tao na yon ay hindi siya doon nagsisimba. Ibang simbahan siya, hindi ko alam kung anong relihiyon niya. Niyaya lang siya doon sa simbahan na yon. Niyaya siya na isa sa mga kaibigan niya, niyaya siya na pupunta ka doon sa Semana Santa. So sumama siya, no, kahit na wala siyang idea sa pupuntahan niya. Pero dahil niyaya siya ng kanyang kaibigan, so sumama siya doon sa kaibigan, doon sa simbahan na yun. No? Yung totoong simbahan. Pagdating niya doon guys, no, may nakikita siya na sa daming tao doon, siya lang ang nakakita
nung nakita niya yung doon sa simbahan na yon, nagtaka siya. Tinanong niya yung kaibigan niya, yung nagyaya sa kanya, ano ba to? Ano bang lugar to? Yun ang sabi niya. Kasi guys, nung nakita niya, siya lang bukod tanging nakakita. Maraming nagsisimba doon, siya lang ang nakakita. Nagtaka siya. Ang sabi niya, ano ba tong lugar na to? Bakit may mga puti? May mga taong mga puti daw. Nakikita niya, may mga taong nakaputi, tapos nakaputi ang damit, tapos mga foreigner. Taka siya ngayon, tapos nakita siya ng mga kupido. Ay, alam nyo ba yung mga kupido, yung mga batang anghel na mga may pakpak? Yun na nakikita niya doon kaya taka siya, ano bang lugar to? Ano bang, ganun na nakikita, ano ng Semana Santa. Tapos nakita niya doon sa loob ng simbahan na mayroon nakaupo doon na nagbi-bless ng mga tao, yung mga tao nagpila, nag-bless. Pero yung nakikita niya yung sobrang matanda. Matandang-matanda yung nakikita niya. Siyempre, hindi niya naman alam kung yung matanda na nag-blessing ba doon ay ano ba yun? Ay yun na ba yung Diyos Ama na ba yung nandun? No? Kasi di man siya nakita kung ano talaga yung mukha ng Diyos Ama. Kaya hindi niya masabi kung na yung andun, di ba? Basta ang sabi niya lang, ang nakikita niya doon ay matanda, nandun sa loob ng simbahan, matanda, nagbi-bless ng mga tao, nagpila yung mga tao. Yun ang nakikita niya. Ang dami niyang nakikita ang mga kupido at sobrang liwanag. At ang daming mga tao na nakasuot ng puti. Bukod sa, ang Pilipino, pero iba yung mga mukha, nakikita niya mga foreigner. Mga foreigner na nagsisimba doon sa lugar na yon. Doon sa simbahan na yon. Pero sa dami ng tao doon, siya lang, natanong niya, bakit ang daming mga ganito? May mga anghel na naglilipad-lipad dyan. Naglilipad-lipad, mga kupido. Oo, ganun ang reaksyon niya. Tinanong niya yung nagyaya sa kanya. Walang may sasagot kasi iba yung nakikita nung nagyaya sa kanya. Yung nakikita niya, yung mga kaibigan niya na lagi niya nakakasama na magsisimba dito. Yun ang nakikita niya. Pero yung niyaya niyang dalhin doon sa simbahan na yon, may marami pa siyang nakikita. Napakaraming tao, karamihan, may mga ano pa, nakadamit ng puti lahat. Tapos mga taga-ibang bansa, mga ganun lang itsura, mga puti, no? Halo-halo na yun nandun. Tapos may mga kupido, mga kupido daw nakikita niya dyan sa paligid dyan. Ganun. Kaya, sabi ko nga guys, no, kung nagsisimba ka sa isang simbahan na mali yung pamamaraan ng inyong misa, no, hindi yung yung kinakandak nyong misa ay hindi yun ang programa, no, yung programa or paraan ng pagsisimba sa kanya, mali na yun. Kasi sinabi ko kanina, ito lang, no, ang ating Panginoon napakahigpit. Ito lang, balik tayo sa una kong sinabi. Ang mesa magsisimula alas 8, dapat ikaw, wala pang alas 8, nandun ka na para makakasama ka sa pagmimisa-misa. Pero kung dumating ka ng alas 8:10, alas 8:05, nahuli ka lang, hindi mo inabot yung pag-start ng misa, hindi mo siya inabot, wala ka na. Ikis ka na doon, hindi ka nakasama doon. At pag sa loob ng isang oras na misa, no? Kung mawala lang yung attention mo, na-distract ka lang dahil may kung ano-ano, no? Na-distract ka lang, use this then, no? Kahit nakasama ka pa sa misa, sa pagsimba, kasama ka doon, pero na-distract ka lang. Wala na yun, no? So, hindi lahat ng nakasama doon sa misa ay ano yun, no? Mayroon at mayroong malalaglag pa doon. Kaya kayo guys, pag nagmimisa kayo, siguraduhin nyo sa sarili nyo, no, na ang isang oras na programa ng misa
ay nakapokus kayo doon. Kumplito yan. Ano yun guys? Tapos ngayon ang lakas ng loob ng iba na sabihin nila na sila lang ang maliligtas. Pag umanib ka dito, pag sumapi ka dito, maliligtas ka. Walang ganun guys. Walang ganun, walang ganun. Unang-una, yung paraan pa lang ng inyong misa ay hindi yun ang misa na nakatakda, no, na yung misa na itong yung kumbaga programa na programa talaga ng misa ay hindi yun ang paraan ng inyong pagmimisa. Wala na yun. Kahit tumanda ka dyan sa simbahan na yan, walang kwenta ang iyong pagsisimba dyan. Kahit araw-araw ka pa. Tapos sabihin nyo sa mga tao, kayo lang ang maliligtas. Walang ganun guys. Walang ganun. Pero, mayroong simbahan na makakaligtas ng tao. Kasi pag nandiyan ka sa simbahan na yan, magbago ka. Siyempre, magbago ka, yung mga dating hindi mo ginagawa mo na. No? Sumasama ka na ngayon sa kung ano yung, di ba? Nasusunod mo na ngayon yung programa kung paano ka makipag masusunod mo na, magagawa mo na yung mga dasal, no, na tiyak na maririnig ka ng Panginoon. Ganon yun guys. Kaya sabi na kami lang ang maliligtas. Walang ganon. Yang simbahan na yan guys, marami na akong mga na witness na mga tao na naliligtas sila. Pero mahirap paniwalaan. Mahirap siya paniwalaan. Kaya sa mga tao diyan na nagsasabing kayo lang ang maliligtas, guys, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Walang ganun. Dahil kahit ikaw nasa tamang simbahan ka, no? Kahit nasa tamang simbahan ka, hindi mo pa rin wala ka, kahit sa sarili mo, oo, nandiyan ka na, nagsisimba ka, pero hindi mo pa rin masasabi na maliligtas ka. Bakit? Kasi nagkakasala talaga tayo. Nagkakasala tayo, pero hindi katulad dati na nung wala ka pa dyan sa simbahan na yan, ay grabe ang mga nagagawa mo. Pero kung nandun ka diyan sa simbahan na yan, ay nagkakasala ka pa rin, pero mild na lang siya. Mild na lang siya. No? Ganun yun guys, kaya napaka-stricto ng ating Panginoon. Ang mukha na nga, ang Panginoon pag stricto yan, Panginoong Diyos, pag tumingin yan sa mga tao, pantay-pantayan. No? Pag tumingin yan sa tao, pantay talaga yan. Hindi yan katulad ng tao. Halimbawa, nakasaimtablado ka, nakatingin ka sa mga tao, makikita mo yung best friend mo, gaganunin mo. Di ba? Uy, ganunin mo. Ganun ka. Ang Panginoong Diyos, hindi ganun. Pag tumingin yan sa mga tao, pantay-pantay talaga yan. Stricto yung mukha. Hindi katulad ng tao na, halimbawa, nandito ka ngayon, nagsasalita ka, nakita mo yung barkada mo doon. Nakita mo yung barkada mo, gaganunin mo. Diba? Hindi. Ibig sabihin, hindi, mayroon kang mas mahalagang tao pa doon sa mga nakikita mo. Nakita mo yung, di ba? Nakita mo yung syuta mo doon, gaganunin mo. Hindi ganun guys. Kaya kayong mga nagsasabi na kayo lang ang maliligtas, inuulit ko, walang ganun. Walang ganun.